Maraming Diyos, nagpapasalamat po kami muli sa araw pong ito na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Naniniwala po kami, Panginoon, na meron kang gagawing mabuti muli sa araw pong ito, lalo na po sa aming pananambahan. Lord, we open our hearts and our minds to you, Lord, to your word. As we listen to you, Lord, heal us, deliver us, O God, save us, and give us peace and joy, O God, as we listen to you. And give us, Lord, fresh revelation from your word. And we allow the Holy Spirit to move, Lord, in our midst. Ano man pong masamang espiritu na nais pong manggambala, Panginoon, sa aming pananambahan, Lord, pinapaalis po namin. And we bind them in the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Be with us. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Second Sunday po ng ating pag-aaral po ngayon. Last week, napag-aaralan po natin about following Jesus. And this morning, hindi ko na po patatagalin, we will study about praising Jesus. Sabihin niyo po, praising Jesus. Yan. So, last week ko, naituro po sa atin ni Brother Jack yung following Jesus, follow Jesus. Very important, no? If do not go with us, we will still follow Jesus. Ngayon po, praising Jesus. Ngayon po kasi it's Palm Sunday, no? Yung pong 1 week before ng resurrection po ng Panginoon, and 5 days before po siya ipako sa krus. Ang Palm Sunday po, ito po yung triumphal entry sa Jerusalem, para lang po maunawaan po natin natin pag-aaralan po ngayon. At sumakay po ang Panginoon, nagpakuha po ang Panginoon ng isang asno, ng isang batang bisirong asno, young donkey. Sumakay po siya po doon, pinakuha niya sa mga disipulo po niya, sa mga lagad po niya, sabi niya, kailangan niya ng Panginoon. So hindi pa po nasasakyan yun, ibig sabihin po, well, dapat yung donkey. Pero nung sinakyan po ng Panginoon, very peaceful po yung maamo po yung donkey because he recognized po yung creator po niya. Now, what is amazing po dito sa kwentong ito sa triumphal entry, nakita po natin dito na ang mga tao nagsisigawan po na pinupuri po ang Panginoon. Why? Meron pong nangyari po dito. Ano po yung latest na miracle na ginawa po ng Lord before the triumphal entry? It is the raising of the dead. Lazarus, 4 days dead. Nakarinig na po ba kayong na patay na tinamon po? Lalo na po yung 4 na araw na. 4 yung nandumi, kaya kabulat niya pa yung nitsyo na yan. Ano po yan? Yung pong gano'n, hindi po ba kakalat yung gano'ng katinding ano? Kaya nga po pinuri po siya, blessed is he who comes in the name of the Lord. So ang mga tao po, they were expecting a political leader that time na magdi-deliver po sa kanila. Kaya nga po sumiko sila ng Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, son of David, no? Tinuturing ko nilang ito po yung anak ni David na magtatanggol sa Rome. Dahil during the time of Christ, under po sila sa pag-rule ng Rome. Sakop po sila ng Roman Greco Empire. So, akala ko nila, ito na yung magtatanggol sa akin dahil nagpakain siya ng libu-libong tao, yung mga bulang nakakita, yung lupo nakalakad, ang dami kong nilang nakita mga milagro. No, he turned the water into wine, and the last greatest miracle na ginawa po ng Panginoon. During that time, he raised Lazarus from the dead, 4 days pong patay. Sabi niyo po yung 4 days na ho yan, mabaho na po yan. At pinabukas po niya, kaya nga pinipigilan mo siya, Lord, ano na yan, mabaho na yan. Buksan niyo kan. Roll out the stones. Buksan niyo. So, nakita ko nila kung gaano po ka-powerful ang Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon, I will raise this dead para for the benefit of the people dito. Sabi niya, kasi marami po nagdududa. So, kaya nga po nung papasok na po siya ng Jerusalem, narinig ko nila paparatingin si Jesus.
hindi po nila napansin na ang kanyang sakay ay asno. Meron pong relevance po ay yung donkey na nakasakay po ang hari sa donkey. Kasi they were expecting political leader that will deliver them from their enemies. Ito na yung Savior na pangako ng Old Testament. Ito na yung Savior na pangako noon ni Yahweh. Ito yung Savior na hinula ng mga propeta. So they were expecting a political leader, a president, a prime minister, a commander-in-chief na mag-lead po sa war. Pero iba po ang kasi hindi po nila napansin na nakasakay po siya ng asno. During those days, especially in the Old Testament, kapag ang isang hari po ay nakasakay sa donkey, paparating po sa kabilang kingdom, ang ibig sabihin po nun, kapayapaan ang dala ng hari. Kasi po, nagpapakumbaba siya, maliit ang dala niya, so yun po yung ano niya, I bring peace, not war. Pero kapag ang isang hari po, dumating po siya sa isang hari din, sa isang kingdom, na nakasakay po siya ng kabayo, yan po ay nagpapa-schedule na ng giyera. So mag-uusap po sila, kailan sila magigera. Yan po yung so tuloy natin ang laban kahit hindi tayo magkasundo. Pero nakasakay po ang Panginoon, ang sabi niya, I bring you peace. Alam niyo, darating po muli ang Panginoon, nakasakay po siya ngayon ng kabayo, according to the book of Revelation. Na ibig sabihin po nun, pagdating po ng Panginoon, He will bring war and He will bring judgment to the unbelievers. Ito yung Kaya nga ho dito, yung triumphal entry, hindi po siya ganyang naging successful. Most of them who shouted, Hosanna, save us, blessed is he who comes in the name of the Lord, after 5 days, most of them shouted, crucify Him. Dahil after 1 day, 2 days, akala ko siya yung magliligtas sa atin. Ba't walang nangyayari? So, nung 1 week na, and the Pharisees and the chief priests, nag-stir up po yung crowd na i-crucify po, madali na lang, dahil galit na rin sila. They were frustrated of Jesus, na dapat ito yung tagapagligtas, ito yung magtatanggol sa atin, ito yung political leader, ito yung commander-in-chief na maglilid sa atin sa gera. So kaya nga po yun But some of them remain faithful. Hindi po lahat shouted, crucify Him. Some of them remained faithful to Him. Dahil ganyan po talaga, may mga pinili ang Diyos. Meron yung pangsarili kapakanan lang. Kaya Now, ito po yun. Basahin po natin dito po sa Luke 19 verse 38. Sabi po sa Luke 19 verse 38. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, Teacher, rebuke your disciples. Sumagot po ang Panginoon, I tell you, He replied, if they keep quiet, the stones will cry out. So, eto, nakakap mo perspective po kayo. Magandang sana nakikita niyo para mas maintindihan niyo po. So, nung pumasok po ang Panginoon, the people shouted, Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, i-rebuke mo yung mga disciples mo. Ito po, rebuke mo yung mga disciples. Ano pong sagot ng Panginoon? I tell you, if they keep quiet, the stones will cry out. Ano po ibig sabihin nito ng Panginoon? If they keep quiet, the stones will cry out. Kapag sila'y mananahimik, iiyak yung mga bato. Sisigaw sa iyak ang mga bato. Ito po yun. Ano po ibig sabihin nito? Is it ba? Kapag hindi po nagpuri itong mga tao, kapag hindi po tayo nagpuri, ibig sabihin ba na ang magkakaroon ba ng earthquake? Yun ba yung Or ang mga bato ba ay kakanta? Kakanta ba sila? Meron bang boses ng bato? Kakanta ba sila? Noon po, akala ko noon, kapag nanahimik po tayo, magkakaroon ng earthquake kasi ang earthquake po yan ng malaking bato na nagagasgasan sa, daw sabi ng mga Philpot. Alam niyo, ito po yung akala po natin na kapag hindi nagpuri ang tao, magkakaroon maguguna po yung But
I'm sure si Jesus po was quoting a verse from the Old Testament. Kasi po, Old Testament pa lang po ang Bible, unang take note. So, tingnan po natin, ano po itong the stones will cry out. The stones will cry out. Kung mananahimik sila, hindi na sila, ibig sabihin po, kung hindi na magpupuri ang mga tao, itong mga batong ito ay iiyak sa sigaw. So, tingnan po natin na ang background po yan. So, from Joshua 24:27, yung background po ng Joshua chapter 24, no? Para lang po anuhin po natin, maunawaan po natin. Ito po yung nagkakaroon po sila ng recommitment para po sa Lord. Kaya po doon sa verse 15, sabi po ni Joshua sa mga tao, choose this day whom you will serve. Choose this day whom you will serve. Piliin nyo ngayon kung sino ang piyaan niya. Kaya nga ho, and then gumawa po sila ng ng altar. Ang altar po nila nun pinagpapatong na bato. Pansinin niyo nun, maging si Abraham, nung in-offer po niya si Isaac, gumawa po ng sa Mount Moriah, gumawa po siya ng altar. No, remember na mayroong covenant agreement with God. Even Jacob, same mountain sa Mount Moriah, doon po siya natulog. Yung unan po niya bato, ginawa din po altar, doon po siya na naginip na mayroong pong ladder from heaven to earth. And then sina Joshua and lahat po ng mga, halos lahat po ng mga propeta, ang altar po nila pinagpapatong na bato. So ano po ang relevance po nito? Nung gumawa po ng altar, pinagpapatong na bato sina Joshua, yung po sinabi niya, choose this day whom you will serve, whether the God of the pagans or the God of your forefathers. Sabi dito, see, he said to all the people, this stone will be a witness against us. So yung mga batong ito, sabi niya, ito yung magiging saksi laban sa atin kung meron tayong lalabagin sa ating mga naging agreement or covenant or commitment sa Panginoon. Ito po sinasabi niya, it has heard all the words the Lord has said to us. Wow! Hindi mo na binabasa ko ito na, kung panahon ito, paderho natin pala mga batong yan o yung kung anong gamit po dyan, naririnig ko pala yung mga pinag-uusapan po natin. The walls around us are witness kung ano pong ginagawa po natin. And witness din po kung tayo po nagko-commit po sa Panginoon every Sunday. The walls of this church are witnesses against us kung tayo po ilalabag sa ating pong kinumit sa Panginoon. Kaya nga po, it has heard all the words, the Lord has said to us, it will be a witness against you if you are untrue to your God. So, alam ko po na medyo naguguluhan pa ho kayo. Another example po from the Old Testament is Habakkuk 2:9. Alam niyo po ang Habakkuk, baka hindi kayo familiar sa Habakkuk. Habakkuk yung iba ho, Habakkuk FC. No? Habakkuk Sprite. Sabi ko dito sa verse 9, what sorrow awaits you who build big houses with money gained dishonestly. You believe your wealth will buy security, putting your family's nest beyond the reach of danger. But by the murders you committed, you have shamed your name and forfeited your lives. Ano po dito, medyo corrupt po yung mga tao, no? Corrupt na po yung mga Israelites po dito. And in verse 11, the very stones in the walls cry out against you. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. The very stones in the walls cry out against you, and the beams in the ceilings echoed the complaint. Ang ibig sabihin po dito, nung sinabi po ng Panginoon, if they will keep quiet, these stones, ano ba yung stones na sinasabi? Bato ba sa tinadaanan? Mas makikita ho natin ho dito, no? Ulitin ho natin ngayon. No? Sabi ni Habakkuk, the very stones in the walls cry out against you. Kasi nga po, every stones na nakabuild po, especially during the Old Testament, during the time of Jesus, na mga stones pong ito, they are witnesses against us if we are untrue to our God. If we are untrue sa commitment po natin sa ating Panginoon. Now, balikan po natin yung binasa natin sa Luke 19:38 kanina. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, Teacher, rebuke your disciples. I tell you, he replied, if they keep quiet, the stones will cry out.
Tutuloy po natin sa verse 41 para mas maintindihan po natin. Verse 41, as he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, if you even you had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in on every side. They will dash you to the ground, you and the children within your walls. They will not leave you one stone on another, because you did not recognize the time of God's coming to you. Ito ho, the stone will cry out. They will not leave one stone on another, because why? You did not recognize the time of God's coming to you. Sandali, hindi pa siya recognize. Di ba, nung pumasok ang Panginoon, recognize po siya. Kaya lang alam po ng Panginoon, recognize siya as political leader. Hindi siya recognize na siya ang Messiah na magbabayad, na mamamatay, para po magbayad sa kasalanan ng tao. Nakalimutan lang po nila yon. And nag-prophesy po ang Panginoon even in the book of Mark. In the book of Mark, chapter 13, verse 1 to 2, as Jesus was leaving the temple, one of his disciples said to him, "Look, teacher, what massive stones." Teacher, tingnan mo, ang lalaki ng bato. Ito po yung bato sinasabi ng Panginoon. If these people will stop praising God, these stones will cry out. Do you see all these great buildings? Sabi ng Panginoon, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. Alam niyo po ang stone na binabanggit po ng Panginoon, yung stones po ng temple. Di ba sinabi po niya, destroy this temple and I will build it in 3 days. Ang sinasabi po niya, yung kanyang kamatayan. But then again, iba rin naman po ang sinasabi niya po dito, if people will stop praising God, this stone will be against us. Kasi ang mga batong ito, they were witness of the miracles na ginawa po ng Panginoon. So, dapat lamang po na pasalamatan ang Panginoon. Hindi po yung nakita ng ibang tao. Ang ini-expect po nila, yung maging political leader po siya. Hindi po nakita ng mga ibang tao yun. That they should praise God, that they should praise Jesus because of the good things that He has done. Yung pong mga ginawa pong mabuti ng Panginoon. Sa ating pong buhay, meron na po bang ginawang mabuti ng Panginoon? I'm sure marami po. Every day, God is doing good because God is good all the time. God is good every day po sa ating buhay. But at times, meron po tayong mga pagkukulang, we forget to praise Him. Very important to praise Him, especially po sa kanyang pong pagka-Diyos at sa kanyang mga ginawa. Alam niyo, what is the difference between praise and worship? Yung pong praise, you can praise a person, but you can never worship a person. Di ba? But the highest praise should be given to God. The highest praise should be given to God. Pwede mo mapuri ang tao, yan, ang galing mo, ganda ng ginawa mo, o ang ganda ng suot mo. That is praising a person. Kapag po pinag-cheer mo natin, halimbawa kung nanonood kayo ng basketball or whatever, na isang team, or merong politiko ho dyan, umani pa kaya, sinisigaw ko yung pangalan niya, that is praising a person. But kapag binigay mo na yung highest praise, that should be given to God. Amen. Huwag na niya po yung diferensya. But worship can never be given to anything or anyone else. Ako niyo po ba yun? Kaya meron pong awit siya, yung kung basta sinasamba kita, gano'n naman ang gawin. Pero po nakakalam ng kantang yun. Hindi ko gaano alam yung kasi matanda na yun. Alam isang magtas din dahil. Meron pong awit na gano'n, na yung kanyang sinisinta, sinasamba na po niya. Mali na po yun. Because worship should only be given to God and God alone. Because God alone is worthy of worship. But ang topic po natin dito is praising Jesus. Pagpupuri po sa Kanya, dahil po sa Kanyang mga ginawa. Most of the time, yun po yun. Because we worship God for who He is. And we praise Jesus for what He has done. We also praise Him for who He is.
Pero po dito, dapat po magpuri ang tao dahil sa kanyang mga ginawa. Ano po yung huling ginawa niya, bakit nagpupuri yung tao? Yung pong binuhay niya po yung patay na si Lazaro, 4 days na po patay. Kaya nagpupuri po sila. Now, ano pong stones ang inaano po dito? Now, this is the, yung Temple of Solomon na pinagawa po niya. Yung po nakikita niyo mga bricks na yan, hindi po hollow blocks na ganyan kalaki po yan. Malalaki po yan. Massive stones. Malaki po yan kaya nga. Sabi niya, Master, Lord, Teacher, ang laki ng building. Ang laki ng temple. Ang alam po natin temple, ang isang maragul nito. Hindi po ganyan ang temple. That is the original Rahanian na pinagawa po ni Zerubbabel at even the time of Herod, kinalaki po ni Herod. Nag-prophesy po ang Lord na masisira po ang temple na yan after 70 years or noong 70 AD, sinira po ng mga Romans. Wala po natira kundi po yung ito pong West Wall na tinatawag pong Wailing Wall. Ito po yun. Yan po yung natira na lang. Ang laki ho, tingnan nyo. Tingnan nyo po yung mga, hindi po hollow block. Gusto nyo po ng malapitan? Ilang tao po magbubuhat niya? Malalaki po yan. Ganyan po katindi. Remember po yung kay Nehemiah, nung binild po nila yung wall na sira, binild po nila. It took them 52 days only. Because of the power of God, meron po silang sword sa left at gumagawa po yung right po nila. Pero ganyan kalaki po yan. At according po sa haba po ng sa mga Bible scholars, ang haba po ng wall is 18 kilometers. Imagine nyo po yan, ilan po hollow blocks din. Tonelada po yan, 3 tons po ang minimum weight po niyan. Alam niyo po yung tatlong tonelada, 3,000 kilos, tatlong kotse po ang bigat. Ganyan po kalalaki po yan. Kaya sinabi po ng Panginoon, if they will keep quiet, this is stones. Balikan po natin ito man. This is stones, Kaya nga po nasira ho yan, Dahil po, hindi na po nila, after po ng triumphal entry, hindi na po nagpatuloy ang pagpupuri, yung pagpapasalamat nila sa Diyos dahil hindi po sila naniwala na siya pala yung political leader. They were frustrated. Ang akala po nila, ito yung matipuno na parang katulad ni Hari David na lalaban kay Goliath, lalaban sa mga Hittites, Hivites, Jebusites, Gibeonites, lahat po ng mga Ites, pati Perizzites, lahat po ng mga Ites, lalabanan mo. Hindi po nila alam, siya yung sacrificial Lamb of God. The Lamb of God that will take away the sin of the world. So kung tayo po ay mananahimik sa ating pong hindi po tayo magpapasalamat sa Panginoon. The very stones in our wall, even in our house, they will cry out po. Ito po yung symbolically, ano mo ba ang temple na ito na nasira? Na made of stones, massive stones. Ito po yung pride ng mga Hudyo. Na kung saan ito po yung covenant ng Lord na sila ang piniling bayan. Sila ang mga piniling tao. At sila po ang pagpapalain. Kaya nga po pride po nila. And Jerusalem is the center of Israel, even the center of the world when it comes to the holy city. And the Holy of Holies, ito po yung temple. The Holy of Holies, ito po yung temple. Kaya nga po, pride po ng mga Israelita ito. Nasira po. Parang nasira na po yung pag-asa nila, nasira po yung pangarap po nila. Alam niyo po, masisira po ang kinabukasan po natin. Masisira po yung pangarap ng Diyos po sa atin if we will stop praising Him. Kaya kung minsan po, parang tinatamad po tayo magpuri, yung parang I don't feel like praising God dahil may problema ka. Pag-aralan po natin, why do we need to praise God? There are thousands of reasons, no? Why do we need to praise Jesus? Kaya lang ko nagbigay lang ako ng 5 major points po dito. So tapos na po yung introduction ko, mag-start na po ako. Ready na po ba kayo? Amen. Isip pa po ba kayo? Hindi po ba kayo nagmamadali ngayon? So why do we need to praise Jesus? There are hundreds and even thousands of reasons that we should praise Him. The first reason po na ibibigay ko, 5 lang po ito. First, He is worthy to receive praise. Because He is God. He is Lord. Amen po ba? Psalms 145:3,
Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. So He is most worthy of praise. Siya yung talagang pinakarapat-dapat na tumanggap ng ating papuri. No, yung kanyang kadakilaan, walang makakaunawa po nito. Revelations 4:11, you are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. You are worthy, Lord. So, dapat po purihin ng Panginoon. Amen ho ba? So, the next time na magpupuri ho tayo, or kahit po sa personal na buhay po ninyo, sa bahay, sa pag-uwi po ninyo, it is, God is worthy of your worship, of your praise. Amen ho ba? Na tayo po ay nagpupuri. You know what? The reason why God has created us, it is because of worship. We were created to worship Him. Amen ho ba? Now, ang tanong ho dito, kapag hindi mo natin pinuri o sinamba ang Panginoon, nababawasan ba yung pagka-Diyos po niya? Hindi ho. Of course not. Whether you will praise Him or not, He will remain God. Pero if you will not worship Him, ang problema, ikaw. The stones will cry out. Remember, yung stones, it symbolizes po yung covenant natin, yung mga pangarap natin muna, yung pangarap ng Diyos yung covenant po, yung nais kong gawin sa iyo ng Lord. Nasira po yung mga stones mong yun, na covenant po ng Panginoon sa mga Israelita. Number 2, we praise Jesus because it is favorable for us to praise Him. Para sa atin po, sabi nga kanina, whether you will praise Him or worship Him or not, He will remain God. He will remain our Lord and Savior. Psalms 135 verse 3, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praise to His name. For that is pleasant. Kaaya-aya po yan. Maganda mo. Naniwala ba kayo maganda magpuri sa Panginoon? No, ibig sabihin po, magandang magpasalamat sa Panginoon. Kaya po nagpupuri sa triumphal entry ang mga tao. Nagpapasalamat sila sa lahat ng mga ginawa ni Kristo. Nagpapasalamat sila sa lahat ng mga milagro na ginawa ni Jesus. Yun po yun. Kaya po tayo nagpupuri dahil nagpapasalamat tayo dahil mabuti po ang Diyos sa atin. Mabuti po ba ang Diyos sa inyo? And therefore, dapat po tayong magpasalamat. Psalms 147 verse 1, praise the Lord, how good it is to sing praises to our God, how pleasant and fitting to praise Him. Kaaya-aya at magandang-maganda. Sabi po sa Tagalog, maganda ho ang magpuri sa Panginoon. Masarap po magpuri sa Panginoon. Alam niyo po bakit po? Ito po number 3. Because whenever we praise Him, we find strength when we praise Him. Tayo po ay lumalakas. Our faith is being strengthened whenever we praise Him. Alam niyo po, ito po yung isang account po sa Gospels, from the Gospel of Matthew 21:15-16. Iba naman po ang sinigaw po dito. But when the chief priests and the teachers of the law saw the wonderful things He did, and the children shouting in the temple court, Hosanna to the Son of David, they were indignant. Ibig sabihin po ng Hosanna, no? Save us! Ibig sabihin po ng Hosanna, save us. Naging, ano po siya? Ano na po siya? Yung papagpuri na po siya. An adoration na ho. Ang Hosanna. So they were indignant. Do you hear what these children are saying? They asked. Ang sabi po ng mga teachers of the law, ng mga Pariseo dito, no? Do you hear these children are saying? They asked Him. Yes, replied Jesus. Have you never read from the lips of children and infants, Lord, you have called, from the lips of children and infants, you, Lord, have called forth your praise. No, mula daw po sa mga bibig ng mga bata, naglagay po ng papuri ang Panginoon. Now, tinignan ko po itong, for sure, Jesus quoted a verse from the book of Psalms. Tinignan ko po ito sa original translation po ng Psalms. Ito po ang sinabi po dito.
Psalms 8:2, out of the mouth of babies and infants, you have established strength. Ang original po niya maging sa Hebrew po is strength. Pero ginamit po ng Lord in the New Testament is praise. Ibig sabihin po, whenever we praise Him, meron tayong strength na nanggagaling po sa Diyos. Kaya nga po, out of the mouth of babies and infants, you have established strength because of your foes to still the enemies and the avenger. Psalms 59:17, you are my strength, I sing praise to you. You, God, are my fortress, my God, on whom I can rely. Whenever we praise Him, we find strength. Kapag po tayo nanghihina, meron po tayong problema, parang ayaw na po natin magpatuloy pa sa ating buhay Kristiyano, just praise Him, you will find strength. Because out of the babes, out of the mouth of the babies, out of the mouth of God's children, sino bang mga anak ng Diyos dito? Amen, tayo po na tumanggap po sa Kanya. Sa mga bibig po natin, naglagay po siya ng mga papuri. Amen po ba? Ang problema po sa atin kung minsan, no? With the same mouth that we praise God, with the same mouth na lumalabas po yung mga curses, lumalabas po yung mga reklamo. Dapat po, isa lang. Ito po tayo, tao po tayo, pero we need to remain faithful to God by praising Him. Kaya nga po, it's very, whether you praise the Lord, whether you worship Him or not, He will remain God. Pero kapag tayo po ay nagpuri, para po sa atin, ang pagpupuri actually mo, whenever we praise Him, tayo po ay lumalakas. Nakuha niyo po, ito po yung nakasulat. Now you have established strength in, ang sinabi po ng Panginoon, it's praised in the New Testament. Pero in the original Old Testament, from where Jesus quoted it, Psalms 8:2, yung pong sa bibig po ng mga bata, mga anak ng Diyos, ito po ay kalakasan. So nais niyo bang lumakas spiritually? You need to praise God. Amen mo ba? Kaya mo, the next time na mag-praise and worship po tayo, huwag po kayong mainit. Sino po sa atin ang may mga favorite song sa pagpuri po sa Panginoon? At madalas sa bahay kinakanta niyo po. Yung iba kanta ngayon, this is the day. Alive, alive, ang mga ibon. Kaya pa rin po ata, wala pong masama dyan. For us though, ngayon po ay inaawit mo para sa Panginoon. Amen po ba? Kasi kung doon pa po lumalakas, kantahin mo po yan para po sa Panginoon. No one will condemn you na napakaluma naman ng awit mo. Basta bago po yan sa puso mo na inaawit mo lagi sa Panginoon, you will find strength in God. Pang-apat po, we praise Jesus because God inhabits the praises of His people. I like this word inhabit, yung pong nananahan po ang Panginoon sa mga papuri na Kanyang mga anak. Alam niyo mo ba yun? So, kaya po pasakasalin din sa Psalms 22 verse 3, kinuha po isa sa King James. But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. Sa ibang salin po, you are enthroned in the praises of your people. Nananahan ka. God inhabits the praises of His people. Sa tuwing tayo po ay nagpupuri po sa Kanya, nananahan po ang Diyos sa mga papuri. Kaya nga po, napansin nyo, kapag lahat po ng tao ay nagpupuri, napansin nyo kapag mataas po yung pagpupuri ho natin, yung iba ho, papasok pa lang, doon pa lang sa gate, nararamdaman nyo na po yung presensya ng Panginoon. Sino po nakakaramdam ng gano'n? Amen? Yung pong, wow, may pong, na-excite ka na. Narinig ko yung papuri, na-excite ka na, gusto mo nang pumasok. Pero yung iba, hindi. Mag-praise and worship pa pa kayo na. Waka ka na dapat. Pero yung tunay po na Kristiyano, ito po yun, sa John chapter 4, 23. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers, sabi niyo po, true worshipers. So hindi po basta worshiper, it should be true worshipers. Yung pong nananalig sa Panginoon, yung pong merong personal na relationship sa Panginoon. When the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. And then sabi ko dyan, for they are the kind of worshipers the Father
6. Ito po yung naghahanap po pala ang Diyos ng mga sasambang magpupuri po sa Kanya. So kaya nga po, nananahan siya sa mga papuri at sa pagsamba ng kanyang mga anak. It's very important. Kaya po, alam po natin, no, kahit po saan nandiyan po ang Diyos. Pero sinasabi ko po dito, alam niyo po yung manifest presence ng Panginoon. Iba po yung kahit saan nandiyan ang Diyos. Actually po, kahit sa kulungan, kahit po sa mga beer house, nandiyan. Nakikita po ng Diyos yan because God is omnipresent. Pero iba po yung omnipresence po niya doon sa manifest presence. And that is His glory. Alam niyo po yung glory niya na kapag naramdaman mo po yung presensya niya, umiiyak ka na lang. Sino po yung nakakaranas ng yung nag-pray ka, umaawit ka, tapos nararamdaman mo may presensya na naiiyak ka na lang. Naranasan niyo na ho ba yun? Tapos yung kamay niyo, sino po nakaranas ng gano'n? Halos po pala to, lahat po tayo. Ako po, kahit po kuminsan sa pagdadrive, no, lalo na po, no, kayo po, siyempre po sa kalagayan ko, kadalasan po yung minsan, nalalamdaman po ako, masakit ang pakiramdam ko dahil dialysis patient po ako. I learned to sing praises to the Lord. I learned to worship Him, even po sa traffic, sa ano mo. Marami po akong paboritong kanta na inaawit po. Lately po yung inaawit po yung Below my heart, below my soul, below my strength, I will love you, Lord. Let everything that is within me bless your holy name. Longing and thirsty. Alam mo, naiiyak na lang po ako nun. Let everything that is within me. Nakasi niyo ba yung lahat? Pati ikaw na bato na sinasabi ng doktor na patay ka, hindi ka na aandar, magpuri ka sa Panginoon. Sinasabi po yun, magpuri ka. Because let everything that is within me praise His holy name. Lahat po dapat sa atin magpuri po sa Panginoon. Dahil dapat lamang po purihin ang Panginoon. Kaya alam niyo no? Hindi po pareho lang po tayong tao. Minsan pag ginagawa ko po yun, ating mag-cut, ang bihira man yan, mag-drive niya. Ang mababasa ko, nasa worship, ano ko yun. Makapusit siya Lord, kasi yung mga ganun po tayo. So, driving ko kasi, wala po atang araw na hindi po ako nag-drive na wala pong mga balasubas na driver. Ngayon pong mga ganun, sino po nag-drive dito? Marami pong mga ganyan po, no? Nag-pray ka habang nag-drive ka, nag-worship ka, nag-drive ka, tapos balo rin jablo. May kaya na kasi mag-worship kaya. Kaya may store home, kaya nga mo ngayon, para, sige, mag-worship ko pa mo rin hindi. Ito po yung creation na ginawa po sa atin. We were created to worship Him sa lahat po ng ano. Kaya nga po, sabi po sa Psalms 150, that everything that has breath, praise the Lord. Lahat ng merong hininga. Tignan mo nga katabi mo, may hininga ba yan? No, kahit po bad breath yan, basta hininga. Let everything that has breath, kahit na bad breath, praise the Lord. Lahat po daw na may hininga, dapat po magpuri sa Diyos. Dahil po kapag patay na ho tayo, hindi na ho tayo makakapuri. Yung po katawan natin, hindi na makakapuri sa Panginoon yan. So habang buhay po tayo, habang malakas po tayo, let us learn to worship the Lord. There are times po na kapag hindi po ako makatulog, umaawit na lang po ako para makatulog po ako. Eh po sa ang ibang dialysis patient po, meron po talagang regular na iniinom ang patulog. Ako po ginambihan ko. Ayoko. Masodaya, magbabasa or magpupuri ko. Kaya bumili po ako ng ukulele instead of malaking gitara kapag yung ukulele po yung ginagamit ko sa pagpuri ko sa Panginoon. Kapag wala po, acapella. At ang sarap po magpuri ko sa Panginoon. Hindi po yung masarap po yung nagpupuri po tayo corporately. Amen po ba? Sino po nag-bless na sama-sama po tayo sumasamba sa Panginoon? Amen. Pero alam mo, yung pong best worship and best praise that we can give to our God ay yung ikaw na lang mag-isa. Yung ikaw na lang mag-isa. Wala nang instrumento, ikaw na lang. Yung po yung, doon mo mapapatunayan that you are a true worshiper of the Lord. Ito pa ho, ewan ko kung nasubukan niyo na po ito. Nasubukan niyo na po ba yung parang baliw kayo? Sumayaw po kayo sa Panginoon, sa kwarto kayo mag-isa. Lundag-lundag po kayo. Ako, binata pa po ako, ginagawa ko na po yun. Na parang sira ulo ko. Kasi po,
Hindi po ako pwedeng lumundag po dito. I was worship leader po bago po kami pastor. Maglulundag po ako dito, pero sa personal na buhay ko, hindi ko ginagawa. I will be a hypocrite. Kaya nga po, pag nagpa-practice po ako ng mga songs, I jump to the Lord, I shout to the Lord, tapos po, iiyak ka sa Panginoon dahil you will be overwhelmed with the presence of God. Yun po ang masarap. Yun po yung premyo mo na ibibigay ng Panginoon sa inyo. Yun, ipapadama niya na anak, nandiyan ako. Alam niyo po, ang nakasulat po sa Old Testament, nakalimutan ko na po sa I will rejoice with you in singing. Sa ibang salin po, I will dance with you in singing. Sumasayaw po ang Panginoon. Kaya palagay niyo po, saan po natin na ako yung marunong tayo kumanta, marunong tayo sumayaw? Sa Kanya po. Sumasayaw po siya. Kaya nung nagre-reklamo si Moses, Lord, hindi ako marunong magsalita. Sino bang gumawa ng bibig? Sino bang gumawa ng paa para makasayaw po tayo? Di ba? Sino ba gumawa ng bibig para makaawit po tayo? Siya rin po. Kaya ang Diyos po natin, sumasayaw po siya at makakasa. Kaya sabi po niya, I will dance with you with singing. Amen po ba? Kaya sa ating pong mga pagsubok ko, itabi niyo lang po yan, magpuri po kayo sa Panginoon. Huwag lang po tayong magpasalamat at huwag lang po tayong magpuri sa Panginoon dahil po sa mga blessings na tinatanggap po natin. Naniniwala ho ba kayo na nowadays, ang lugar po natin, ang Pampanga, ang Angeles, ang Pilipinas, pinagpapala po ng Panginoon? Amen? Naniniwala ho ba kayo? Yung iba ka hindi eh. Huwag kayo lumalo. Sabi ko nga, munta ako bundok, munta ako barrio. Kaya bundok ha? Sa mga bundok ng Bamban, bundok ng Tarang. Munta kayo, ating bride yung sakyan. No, dati po mga saraw lang at saka kaya mo, honor mo. Ngayon kahit saan ka pumunta, bago po sa sakyan ng tao. Pero pag in-interview po ang tao, sasabihin nila, ang hirap ng buhay. Balasubas na pa rin nga, alay-alam pasalamat kay Ginoo. Mas mahirap po ang buhay po noon. If you still remember, ang damit po natin, ilang piraso lang. Kaya yung cabinet natin, maluwag pa po noon. Kapag nasira yung damit mo, ginatahin mo, kaya ngayon iba, may mga tapal-tapal, di mo ba? Makakakita ka ba ng mga ganyan ngayon na tapal-tapal yung damit? Wala po. Sabi ko nga last week ako sa first service sa hotel. O yung mga kapatiran mo natin kulot, di ba nagbibigay ko tayo ng mga damit ngayon? Matagal lang tayo nagbibigay sa... Napansin ko, kapag luma ko yung damit, ito susunod. Andiyan kong Levi's siya, gawan din basa. Yeah, ako, sabi ko yung pastor niya naman ba, makanya naman din kapatutangan na. Hindi po, kahayuan. Andiyan kanya nga ako, burita bayo, sabi niya. Sana dibinan ako. Sayang na mo ako. Maging kaya na lang kung may customer standard, may materialistic na naging kaya. Kaya sabi ko yung po, biro ko. Dapat nga doon ako yung para magtakas kung makaribal naman din. Kaya naman po, siyempre tila mo pangarap at aluan na yan. No? Kaya nga po minsan, nung Pasko, dito po sa kanto ng Pulumbulo, marami pong damit, pinagbibigay ko ng mga tao yan, nung Pasko, ko buli kasi second hand lang. Kaya, kita. No, yung po, ganyan yung tao ngayon, natinimba yung sakyan, natinimba yung bali, natinangigal. Yung noon po, during the 90s, ang meron ng cellphone, mga businessman lang po. Ito pong Pangod Gujero, di ba makakakaw niya pa? Meron pong businessman. No, 50,000, 60 to 80,000 po ang cellphone na. Pero ngayon, nandiyan pong mamali mo siya, mga cellphone niya. Mga kulot po, pero biro na mga kulot po lang, nasa ano po kami, walang kuryente sa bundok. Tablet lang po, pang smartphone. Ay, nag-special number po sila. Bluetooth speaker. Last lang po ito, kailan ba ito nung pupunta kami ng January yata yung pupunta po kami ng, sabi ko, ganyan na po, ka-high-tech po ngayon. Pero alam mo, kahit po salamat po sa Panginoon, pinagpapara po tayo. Dinibless po tayo. Ang dami pong mall na nagkaano. Pero sa dami na po ng mall, marami pong tao ngayon walang ipon. Amen? Wala na pong ipon. Kanina po maraming ipon yung mga tao. Yung sa bahay dahil kawayan. Kapag tulog yung kawayan, makanta, puspusan dito. Alala niyo po yung mga ganon? May mga yung iba kong medyo kaidat ko, medyo napapangiti ko, alam niyo po yun. Pero ngayon wala nang alikansya.
Pero alam niyo, pinagpapala tayo ng Panginoon kaya ako tayo magpupuri sa Kanya. Pero ito po, ang magandang magpuri ang pinakamagandang pagpupuri po sa Panginoon. Nung pong si Job, kinuha po yung 10 anak na matay po lahat. Lahat po ng kanyang kayamanan na wash out. Pinakamayaman po siya sa lugar po nun at pinakamahirap po siya. Ang sabi po ng kanyang asawa, nagpupuri ka pa rin ba sa Diyos mo kayo? Sumpayin mo na lang ang Diyos mo at mamatay ka. Ano po sagot ni Job? Isa kang hangal na babae. Magpupuri lamang ba tayo sa Panginoon dahil sa mga binibigay niya? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen? Dapat magpuri ho tayo kahit may problema. Amen ho ba? Magpuri ho tayo kahit may problema. Dahil doon nananahan ng Panginoon. And God is seeking for a worshiper who will worship Him in spirit and truth. Ibig sabihin po, kahit anong kalagayan mo, magpupuri ka sa Panginoon. Amen po ba? Panghuli po, ay praise the Lord. Answered prayer ko yun. Maaga yata. Kala nyo lang po yan maaga. Mahaba pa yung conclusion. Panlima po, we praise Him for what He has done. Amen. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. Yung po kaya palengke kanina, nagpupuri po sila dahil sa mga ginawa po ng ating Panginoon. Give thanks to the Lord, Psalms 105, verse 1 and 2. Give thanks to the Lord and proclaim His greatness. Let the whole world know what He has. Amen. Ito po yung nagwi-witness po tayo. We are proclaiming the good news. We are proclaiming the gospel. We are proclaiming the good deeds of our Lord Jesus. Ito po yung, bago mo, anong gawa ng ginawa ko? Binayo na ako. Yun po yung binago ako ng Panginoon. Hindi mo ba good news po yun? Hindi mo ba mabuting gawa yun sa atin ng Panginoon? Sino po dito ang binago na ng Panginoon? At patuloy na binabago ng Panginoon. Amen mo ba? God is so good. Alam niyo, bago po ako magtapos, meron po akong paboritong, actually po hindi paborito talaga itong verse na ito, but naging verse ko po ito since nung naging dialysis patient po ako. Kasi po, nung po naging dialysis patient ako, wala po akong inisip nung during the 2007, first year of my dialysis, na mamamatay na ata ako, mamamatay na ako. Tapos mababata mo yung kausap mo pa lang, wala na, hindi na nag-dialysis, namatay na. So inisip ko, siguro ako rin, siyempre meron pa akong may waiver po kami pinipirmahan dyan yearly. Yung walang pananagutan ng doktor at ang hospital kung anong mangyari during dialysis. Kaya ibig sabihin po, wala talagang guarantee na mabubuhay po kami. And praise the Lord, for more than 10 years. Bakit to? Ito po yung naging verse po sa atin ng Panginoon. I will not die but live and will proclaim what the Lord has done. Hindi pa ako pastor nung ito. Hindi. Meron pong dalawang nag-prophesy po sa akin. Pinabibigay po ng Lord ang verse na to. Sabi ko sa kanila, ibinigay na po niya, kino-confirm lang po niya. Na ito po yung talagang verse, hindi ako mamamatay. Subukan po nun, pinahawakan ko na po ito na hindi ako mamamatay. Kaya hanggang ngayon po, buhay po ako. No, I will not die and live. And I will declare what the Lord has done. At ngayon po, hindi pa ako pastor mo noon na hindi pa ako nagdideklara ng kanyang mga salita. Ngayon po, I am preaching the Word of God. Nabuhay po ako ngayon because God is good in my life. And then, hindi pa pastor natin ang Panginoon. At ito po yung maganda sa verse 18. The Lord has chastened me severely, but He has not given me over to death. No, kumbaga ko sa pinalo akong matindi ng Panginoon. Pinalo ako ng matindi. Dialysis, the heart enlargement, mga sugat sa paa, lahat po naman, ang dami pong sakit. High blood pressure. Pinalo ko ako ng matindi ng Panginoon, pero hindi niya ako pinabayaan mamatay. Ito po yung kaya nga po, I will not die but live, and I will declare what the Lord has done. So, kahit po kayo, habang buhay po kayo, marahil hindi ko kayo kagaya. No, healthy po kayo. And the more na dapat niyo pong i-proclaim yung kabutihan po ng Panginoon. But at times, alam niyo po, at times, tayo po ay nawawalang gana na magpuri. Maging po si Haring David na walang gana magpuri, alam niyo po ba yun? Si David na tinawag pong a man after God's own heart. Dumating din po sa kanyang buhay na nawalang gana po siyang magpuri sa Panginoon. Pero,
Hindi po niya pinabayaan. Ang sabi po ni Haring David, Psalms 43:5, "Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God." Ang sabi niya, bakit kaluluwa ko o sarili ko? Ang sabi niya, bakit ka nanghihina? Bakit ka malungkot? Sabi ho niya, why are you so disturbed within me? Bakit ka nababagabag? Ilagay mo ang iyong pag-asa, ang iyong pagtitiwala sa Diyos dahil magpupuri pa rin ako sa Kanya. Siya na aking tagapagligtas at Diyos ko, sabi po niya. Inutusan po ni David ang kanyang sarili para po magpuri sa Panginoon. Now, every time dumadaan po tayo ng mga pagsubok. Kasi po sa buhay po natin po dito, wala po atang linggo o araw o buwan o taon na wala po tayong problema. Amen mo ba? Laging may problema. Pero ang maganda po niyan, sa mga problema, laging may solusyon. At walang ibang solusyon kundi po ang ating Panginoon. Kaya utusan po natin ang ating sarili whenever nanghihina po tayo, ayaw natin mag-pray, ayaw mo natin magbasa, ayaw natin magpuri, ayaw natin sumamba. Magpuri ka sa sarili mo. Ako po inuutusan ko minsan, ano na ka na naman? Mo ba, ikit for 10 years, sinakay mo pa yung gino mo? At ano namang isip, kasi tayo po, aminin man po natin o hindi, madali po tayo makakalimot sa mga milagro nung nakaraan. Lagi ko tayo nagre-reklamo kung ano ang kasalukuyan. Nakalimutan po natin, ang dami na ho palang magaganda at mabubuting ginawa ang Diyos po sa atin. Na pawang imposible, pero ginawa po niya. Pag nagkaroon tayo ng problema, ayun, lugmok na naman po tayo. Pero sa tuwing nalulugmok po tayo, utusan po natin ang ating kaluluwa, ang ating sarili na magpuri po sa Panginoon. Why? Kapag hindi po tayo nagpuri, yung mga bato ay iiyak po yan. They will cry out. Gusto niyo maumiyak yung mga bato? Ibig sabihin po rin yung covenant mawawala. Yun po yung altar of covenant na yung pong covenant nyo ng Panginoon, yung tipan nyo ng Panginoon, yung nangako ang Diyos at nangako pa rin. Nangako ang Diyos na hindi kanya pababayaan. Nangako pa rin na sige Lord, susunod ako sa iyo kahit anong mangyari. Kaya lang, sinira po natin, kaya yung bato, yung altar, the stones cry out. Nawasak po sila. So para manatili po yung altar, yung pangako ng Panginoon po sa atin, manatili po tayong tapat na nagpupuri po sa Panginoon. Kahit po gaano kahirapan ang ating pong danasin po. Kaya nga po, tulad po ng mga sa triumphal entry, nagpasalamat po sila sa Panginoon. Tayo rin po, magpasalamat tayo sa Panginoon kahit mahinaw tayo. Ano po yung dapat natin magpasalamat? Unang-una po, ibinigay ng Diyos sa kanyang bukong anak. Kaya po tayo nagkaroon ng kapatawaran ng ating kasalanan. Amen po ba? Dahil po kay Jesus, kaya po tayo mayroong kaligtasan. Amen po ba? Dahil po sa Kanya, hindi po tayo pupunta na impyerno. Hindi pa po ba sapat ngayon na tayo po magpuri po sa Kanya. Ibinigay po ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but will have everlasting life.